Wala na, finish na. Grabe to. Kongreso nilaglag na si Junior Atamba, Marcoleta, Pinayaksi, Laksi. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Politikang Pinas TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Politikang Pinas TV at bibigyan natin ng reaksyon. Ang balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayon, bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Syempre, ayan po yung The General's Viewpoint, mga katunay. Ipagpatuloy natin. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post, ang balita ngayon. Title, nag-uunahan mag-sorry at lumipat for survival. Naglabas ng reaksyon si former PACC Chairman Greco Bilhica kaugnay ng umano'y pagbabago ng posisyon ng ilang mambabatas sa usaping impeachment laban kay VP Sara Duterte. Sa kanyang pahayag, tinuligsa ni Bilhica ang mga kongresistang dati umanong agresibo sa pagtutulak ng impeachment, ngunit ngayon ay tila umatras dahil umano sa kakulangan ng ebidensya. Ayon kay Bilhica, mga maleta congressman, gigil na gigil mag-impeach kay VP Sara Duterte noon for accountability daw. Nag-uunahan mag-sorry at lumipat na ngayon for survival. Kasi nararamdaman na nila, ramdam na nila sa sarili nila kung ano yung nangyayari, lalong-lalo na sa mga survey. Kasi talagang lahat ng mga sinasabi, inaakusa kay Sara Duterte, hindi tumatalab sa mga tao. Talagang ang pinaka-powerful dyan, yung taong bayan. Ang mga taong bayan ang nakakakita kung sino ang nagseserbisyo sa mga tao at hindi nagseserbisyo. Kung sino yung politikong may pakinabang sa walang pakinabang. At kung sino yung politikong hindi nakikinabang sa nakikinabang. Diba? Ganun yun. Kasi ang mga tao nakakakita niya. Kasi itong mga politikong nakaupo na ito, no, na mga gustong mag-impeach kay VP Sara, hindi naman nila nakikita yun eh. Kung ano yung nangyayari talaga, yung problema ng bansa natin, hindi nila nakikita. Ang nakikita nila yung maleta. Joke. Ang nakikita lang nila parang yung mga sarili lang nila na ito, kami, nakaupo kami, nandito kami sa posisyon ngayon. Parang tapos na namin kayong utuin, mga taong bayan. Ngayon, nandito na kami. Kumbaga, kung uutuin uli namin kayo, o pagkatapos ng paglilingkod sa mga sarili namin, hindi sa taong bayan, ha? Pag natapos yung taon nila, ayun, doon sila na naman mambobola sa tao. O ngayon, ganadong-ganado sila sa impeachment ni Sara Duterte noon. O ngayon, 'di ba? Parang tinatabangan na sila kasi nga 'di ba? Hindi na ganoon kalakas talaga yung ebidensya, paulit-ulit na nga lang naman yung ebidensya. 'Di ba? Hindi pa parang hindi nga nadadagdagan eh. O, tapos baka mamaya wala pang padulas. Doon nagkakatalo-talo minsan eh. Dagdag pa niya, kulang na daw ebidensya, ayaw na daw nila. Hindi rin nag-atubiling magbitaw ng mabibigat na salita si Bilhica laban sa mga mambabatas na umano'y nagbago ng paninindigan. Sabi niya, mga kababayan, tandaan nyo mga taong iyan, mga walang paninindigan, oportunista at balimbing. Pag balimbing, sinungaling at magnanakaw, huwag paniwalaan, dapat palitan. Oo, kaya nga sinasabi ko dyan eh. Kapag si VP Sara, nakita nila talaga na lumalakas talaga, lalo na malapit na yung 2028. Lahat ng mga taong naggalit-galitan kay VP Sara, siguradong magbabaliktaran yan. Siguradong maglalapitan sa kanya isa-isa yan.
'Di ba? Pero ngayon, parang nakikita ko sa aura ni BP Sara, parang hindi sila makakalusot. Hindi na sila pagbibigyan at hindi na magpapauto uli ang isang Sara Duterte sa mga ganyang klaseng tao. Kasi talagang syempre nagsilbing leksyon na talaga, isang napakalaking leksyon ang nangyayari sa kanila ngayon. Sa huli, iniugnay ni Bilhika ang issue sa mas malawak na laban kontra korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan. Sila ang nagpapakasasa sa kaban ng bayan, abusado sa kapangyarihan at nagpapahirap sa bayan. Yan ang payag ni Chairman Bilhika. Napagdinig sa House of Representatives of the Philippines kaugnay ng impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Matatandang idiniklarar na ng House Committee on Justice na sufficient in form and substance ang mga reklamo, isang hakbang na nagbubukas ng posibilidad ng plenary vote at kalaunan ay impeachment trial sa Senado. Gayunpaman, nananatiling usapin ang solidong suporta ng mga mambabatas, lalo na sa gitna ng mga ulat na umano'y pagbabago ng posisyon ng ilang political blocs at individual na kongresista. Okay. So, I don't know, sino yung mga tinutukoy ni dating Chairman Bilhika na lumilipat? Palagay ko, posible yan, lalo na mga kongresista from Visayas and Mindanao. Kaya nga sa tingin ko, yung impeachment kay VP Sara, habang lumalaon, tumatagal, pahina ng pahina. Pahina ng pahina yan. Hindi na ganun kalakas katulad ng una na full force sila. 'Di ba? Syempre, lalong-lalo na, syempre, malapit na yung eleksyon eh. 'Di ba? Hindi lang nila inaamin sa sarili nila, pero ramdam na ramdam talaga nila kung sino yung mananalong presidente. Kung sakaling si Sara Duterte tumakbo. Kahit sila, alam nila yan na walang makakalaban si Sara. Ngayon, kung meron nagsasabi dito na, anong walang makakalaban, marami siyang pwedeng makalaban. Parang sigurado naman kayo na mananalo si Sara Duterte. O sige, sabihin nyo kung sino yung pwede niyang makalaban. Diba? Open naman lahat. Kasi ako, opinion ko lang yon. Sinasabi ko na si BP Sara ay talagang walang makakalaban kung tutuusin sa eleksyon. Diba? Kung meron man, sinasabi ko, sabihin nyo sa akin. Kung si Tulfo ang lalaban sa kanya, parang, di ba, hindi naman siya tatakbo eh. Nagsalita na si Senator Rapi, mas gusto niya pang maging senador. Siyempre, hindi sasayangin ni Senator Rapi yung oras niya kung alam niyang medyo dehado siya sa laban. Diba? Ngayon, sino ba? Sino? Si, mga tumatakbo ngayon. Mga gusto tumakbo. Ayun na. Kahapon, inilunsad ang isang kilusan. Meron nga ako nakikita, sabi, si Coco Martin daw ang makakatalo kay Sara Duterte. Pati ba naman si Tanggol, sinama nyo pa? Grabe naman kayo. Alam nyo, sa totoo lang, si Coco Martin okay lang naman bilang artista. 'Di ba? Kumbaga, hindi naman siya katulad talaga ni FPJ na talagang talagang may tibay na. Kumbaga si Coco naman kasi, 'di ba? Artista lang, okay naman. Talagang doon wala tayong masabi sa pagiging artista niya. Pero kung papasukin niya yung politika, pagiging presidente agad, hindi pa nga siya dumadaang konsihal. Hindi pa nga natin nasusubukan kung ano yung pwede niyang gawin. 'Di ba? Wag nyo na itulak si Coco sa ganyan. Wag nyo na idamay. Tahimik na nga yung tao eh, 'di ba? Katatapos lang ng Batang Quiapo. Si Gabo na yung lalabas ngayon. Yan yung munang mag-enjoy muna siya sa buhay artista. Ngayon, kung tatakbo siya ng politika, mas maganda tumakbo siya sa mababang posisyon. 'Di ba? Konsehal, 'di ba? Maramdaman niya muna, magkaroon siya ng sa sarili niya, pag-aaral kung paano gagawin niya bilang politiko. Hindi yung tatalong ka kagad para may maitapat ka lang kay Sara Duterte. Ano yun? Didiktahan nyo lang ng didiktahan? Didiktahan lang nila ng didiktahan? Parang gagawin lang nilang display sa palasyo? Kung sakaling manalo? Pero sa tingin ko, kahit naman si Coco lumaban naman kay BP Sara, hindi pa rin syempre tingin ko mananalo, hindi pa rin sapat. 'Di ba? Cebu Alliance for Duterte. Mga iba't ibang sektor ito na naglabas ng manifesto. We are warning all Cebu lawmakers. Oras na pumirma kayo sa impeachment laban kay BP Sara,
parang pinirmahan nyo na rin ang inyong political death warrant. Ang bigat na statement yon. So, and I believe sa Mindanao, mas lalo ng takot ang mga kongresista sa Mindanao na basta-basta pumirma. Maliban lang, ito, exception lang ha, kung may katulad last year na incentive. Ano yung incentive? Yung Padulas. sinabi ni Congressman Toby Chanco Mga na padulas. basta may pumirma ka, may pundo. I'm not sure how much. Kaya lang, ang mga balibalita, 150 million. Kaya ang daming pumirma last year. Oo. So ngayon, Ngayon ba, magkano? 20 pesos na lang, kaya wala pumipirma. kung meron pa rin ganong amount, palagay ko, maraming pipirma. Yun nga, ang balita na mayroong isang kongresista na nag-birthday sa Bali, Indonesia. Tapos, invite ang ibang kongresista at doon na daw nagkabigayan ng regalo. Wow. Regalo, ang nag-birthday, ang nagbigay ng regalo sa mga inimbita. Mantakin mo, no? Baliktad na, no? Kung sino yung may birthday, siya yung nagbibigay ng regalo. Ang lakas naman ng may birthday na yun. Para sa, according to Politico News, para daw sa impeachment ni VP Sara. Ay. So, Kumbaga, See? meron pa rin padulas. Pero sa tingin nyo ba, yung padulas na yan, may itatagal talaga yan? Kasi kung ako, bago ko tanggapin yan, ako, mag-iisip muna ako ng 10 beses. Pwede tanggapin ko para Tapos hindi ako bumoto. Ay, malalaman nga pala nila yon. Joke. Siyempre, pera ng taong bayan yan. Kumbaga, kailangan magkaroon tayo ng prinsipyo sa mga sarili natin. Okay, siyempre, kumbaga, yan, pag tinanggap mo yan at pumirma ka, ay alam mo na mangyayari. Kaya kasi sinasabi ko paulit-ulit na mai-impeach nila si Sara Duterte. Pwede, ma-impeach nila yan. Pero ang tanong, sigurado ba kayo walang plan B ang mga Duterte? Yun ang masama doon kung meron silang plan B. Siyempre, kung hindi na makakatakbo si Sara Duterte, sa tingin nyo ba, wala silang itutulak na tumakbo kapalit ni BP Sara? At sa tingin nyo ba, yung itutulak nilang yon ay hindi iboboto ng mga taong sumusuporta sa mga Duterte? Kumbaga, yun nakatago yun. 'Di ba? Kumbaga sa basketball, syempre may mga reserve yan. May mga reserve player yan. Hindi pwede ngayong star player ang naglalaro. Meron pa rin mga nakatago. Diba si Hanamichi Sakuragi sa Slam Dunk? Kita nyo. Nakatago yung galing ni Hanamichi. Kita nyo, yung bandang huli, akala ng mga kalaban, ban-ban si Hanamichi. Ganun pala, napakagaling. sige, Kumbaga, mayroon silang secret weapon. Nako, ito kayo mag-iingat sa secret weapon. mag-isip-isip kayong mga kongresista dahil sabi nga na Atty. Guanzon, anong pipili nyo? Dalawang taon? Malakas kayo kay Marcos? After that, wala na? Or pabayaan nyo na yung remaining 2 years ni Marcos. Importante, malakas kayo panahon ni VP Sara sa 2020. Oo, mas mahaba yun kasi simula na naman yun. 6 years na naman yun. Hindi pa nga natin alam kung 6 years kasi baka mamaya syempre magandahan yung mga tao sa serbisyo ng mga Duterte. At kung sino na naman yung itutulak ng mga Duterte sa susunod na eleksyon. Manalo na naman. Di another 6 years na naman yun para sa mga Duterte. Di ba? Yung sinasabi ko Kaya kung ako sa inyo, idilat nyo na yung mga mata nyo bago kayo magpipipirma dyan. Kaya sinasabi ko, huwag kayong tumingin sa present. Lagi nyong tingnan yung future. Kung ano ba magiging kinabukasan natin dito. Hindi yung ngayon, yung nakikita mo ngayon. Ngayon, okay ka, pero bukas, anong landas mo? Ligaw. Kaya kayo, isipin nyo maigi bago kayo pumirma. Think before you write. So ako, sa 6 years na lang ako under VP Sara kasi sa ngayon, wala pa talagang makakatalo kay VP Sara. Yan. Sabi ng Pulse Asia Research Director, si Madam Ana Tabafunda, kahit anong endorsement na gagawin ni Pangulong Marcos Jr., walang epekto o kung may epekto man, napakalit ang epekto para talunin nila si VP Sara sa Visayas and Mindanao. Malakas lang si Pangulong Marcos sa Luzon. Yun lang ang kanyang baluarte.
Metro Manila, wala na siya. Mas lamang ang ratings ni BP Sara sa NCR kumpara kay ano. Kaya doble kayod sila ngayon. The only way is impeachment. Again, kung ako ang tatanungin nyo, ang assumption ko is makakakuha sila ng 1/3 signatures, aakyat yan sa Senado. Kaya matutuloy po ang ating bloodbath makakapanood. Maliban lang kasi Kaya gusto ko tuloy ni mautak BP Sara itong Brave Legal 18 Legal 16 pala. Kung mayroong Brave 18 Marines, meron ding Brave Talented Legal 16 yung mga abogado ni BP Sara. May posibilidad, sinasabi ng mga analyst, baka bigla itong mga legal team ni BP Sara magsampa na naman ng kaso sa Supreme Court laban sa mga kongresista dahil void in issue, defective from the start itong ginagawa nilang impeachment process. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Politika ang Pinas TV at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas, the General's Viewpoint. Ayan, syempre, kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.